So mga kaibigan, itong naunawaan ko po, ibabahagi ko po nandito po sa chapter 2 ng 2 Corinthians in Tagalog po 'no. Tungkol po sa pagpapatawad ng ating kapwa na dapat marunong tayong magpatawad mga kaibigan. Dahil 'pag hindi ka marunong magpatawad, gawain pala ni Satanas. Sabi nga dito, nararapat lamang na magpatawad tayo para hindi tayo madaig ni Satanas. Alam naman natin ang mga binabalak niyang masama, 'di ba? So, kung ikaw hindi ka marunong magpatawad, hindi 'yan sa Panginoon. Kaya kailangan po nating magpatawad mga kaibigan. At isa pa 'no, 'pag hindi tayo marunong magpatawad, tayo mismo sa ating sarili, walang peace of mind, walang happiness. Dahil may galit sa puso mo, 'di ba? Kung ang taong hindi marunong magpatawad, masasabi ko na wala siya masasabi ko na meron siyang galit sa puso. Dahil yun yung meron kang tinatanim na hindi maganda sa kapwa, 'no, sabi nga dito, 2 Corinto chapter 2 verse 5 to 11. Ngayon tungkol naman sa mga taong nagdulot ng kalungkutan kaninuman, hindi lamang ako ang binigyan niya ng kalungkutan. 'Di ba? Kung may tao kasi minsan hindi mabuti sa atin, hindi yung lag sinisiraan lalo na yung mga taong bully first nagbo-bully sa atin, kahit wala tayong ginawang masama, inaano tayo, ginagawan tayo ng hindi mabuti. Kaya 'di ba nalulungkot tayo, naggagalit tayo. Sabi dito, "Ayaw kong magmalabis pero nagbigay din siya ng kalungkutan sa inyong lahat. Pero sapat na ang kaparusahang ibinigay ninyo sa kanya, kaya patawarin na ninyo siya at patatagin, dahil baka maging labis ang kanyang hinagpis at tuluyang panghinaan ng loob. Nakikiusap ako na ipakita ninyo sa kanya na mahal niyo pa rin siya. At ito nga ang dahilan ng pagsulat ko sa inyo, dahil gusto kong malaman kung sinusunod ninyong mabuti ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kung pinatawad na ninyo ang taong nagkasala, pinatawad ko na rin siya. At kung nagpatawad man ako, saksi si Kristo na ginawa ko iyon alang-alang sa inyo. Nararapat lamang na magpatawad tayo para hindi tayo madaig ni Satanas. Alam naman natin ang mga binabalak niyang masama." So ito po mga kaibigan halimbawa sa atin tayo nakaranas tayo na binubully tayo, 'di ba, may galit tayo, so patatawarin natin 'yon. At tayo naman kung meron tayong taong nasaktan, humingi din tayo ng tawad kasi nasaktan natin na, Tayo ang nanakit mga kaibigan, Minsan kasi mga kaibigan 'no, nakapagsalita tayo ng hindi maganda, nagalit yung tao, nasaktan, 'di ba? Ako minsan gano'n din, noon mga nakaranasan ko na hindi ko alam na nasaktan pala sa mga sinasabi ko. Sana sinabi sa akin, hindi naman sinabi sa akin. Tapos nalaman ko na lang nung meron ng hindi maganda ang communication, doon ko na nalaman na nagtatanim na pala siya ng galit sa akin. Dapat sinabi sa akin na hindi maganda yung mga sinasabi ko, para magkaroon ng kapatawaran, 'di ba, magkaroon ng peace of mind. Nalaman ko na lang kung hindi ma hindi nung hindi pa nung okey pa ang komunikasyon, okey pa. So, kunwari lang pala, pero may tinatanim na ng galit. Yung wala ng magandang komunikasyon, doon na nabuhos yung galit. Sinabi na sa'kin na gano'n ang mga sinasabi mo, gano'n, 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 gano'n. Kaya sabi ko, "Hala, bakit hindi sinabi sa akin noon?" So, akala ko naman okey, 'di ba? So, hindi ko po alam na yun pala, nasaktan. Kagaya din sa mga post ko rin sa aking Facebook, maraming ding nagagalit dahil nasasaktan pala.
hindi naman sinabi sa'kin na gano'n, nasaktan at saka wala naman akong mini-mentionong pangalan, nasasaktan. Kaya ang salita ng Diyos ay masakit talaga dahil totoo, tagos sa puso lalo na 'pag ginagawa natin at naririnig natin ang salita ng Diyos, diretso 'yun sa ating puso mga kaibigan, may sakit 'yun. So mga kaibigan, tandaan po natin na 'wag po tayong magtanim ng galit dahil naranasan ko rin po ito na nagtanim po ako ng galit. Siguro mula pa sa pagkabata, 'di ba may galit talaga sa 'di ba sa mga pamilya, sa magkapatid, tapos sa mga karanasan na hindi maganda. Hindi man pero nagalit sa mga karanasan na hindi maganda. Nagkaroon po ako nun ng galit sa aking puso po talaga kaya madali po akong magalit, na minsan walang reason ay nagagalit. Gano'n po yung attitude ko noon. Basta naalala ko nga, na na naghahanap ako sa National Bookstore ng How to Not Get Angry, basta may mga gano'n. Siguro edad ako nun ng mga 20+. Talagang madali po akong magalit. So, bakit gano'n? Sabi ko inaisip-isip ko nung maliit ako, mabait naman ako, meron akong pagmamahal sa Diyos at noong time na yun din siyempre, sa Catholic, lagi po akong nagsisimba, lagi po at nobena, pero madali akong magalit. Grabe po yung ano, bakit kaya? And then dahan-dahan hanggang sa yun, nagkaasawa ako, nakapunta ako dito sa Japan at, yun, meron na namang another problem na doon sa Pilipinas at mismong nagpagalit, mas lalong nagpagalit sa aking puso na nasabi ko na hinding-hindi ko patatawarin ang taong ito. Nasabi ko talaga mismo 'yan hanggang sa nandoon talaga kaya nakatanim 'yun sa dibdib ko. Pero nung time na 'yun wala na, hindi na gaano nagsisimba dahil malayo kasi yung simbahan dito, Hindi na rin ako nagsisimba nun. So, sa bahay na lang ako nun nagro-rosary, nagno-novena, pero yun nandoon yung galit ko. Kaya pala nung time na yun nawala akong peace of mind talaga, parang laging aburido yung ulo ko at parang walang saya. Lagi akong nagagalit, basta mainitin yung ulo ko. Pero 'pag nandoon na, gathering sa mga friends 'no, karaoke, nag-e-enjoy. Inuman, akala ko yun na yung ano, sabi nga, work and work tapos sa family, and then once a week sa friends, inuman, kantahan. Akala ko para mawala daw ang stress. Ayun ang ginagawa ko every week, pero bakit gano'n? Tuwing umuuwi ako ay parang ang lungkot-lungkot na parang hindi naman masaya. Bakit nawala yung saya ko mismo, yung nag-inuman kami, nag-inuman, nagkantahan, chikahan, kainan. Tapos pagkatapos nun uwi na wala na ang saya. Nung nalaman ko talaga mga kaibigan nung nandito sa Bible, nabasa ko, naunawaan ko ang salita ng Diyos, tapos naranasan pa mismo sa sarili. Sabi ko, parang ang saya-saya talaga nung umaga pa lang hanggang gabi ang saya na yun hindi nawawala. Sabi ko, amazing naman ito talaga. Dun ko talaga napupuri ang Panginoon. So, amazing talaga Lord, thank you talaga Lord. Kahit sa work, iniisip ko palagi about kay God. Dun naano ko talaga yung pag-ibig niya ba, yung pinaramdam niya sa'kin na mahal niya ako, and then kasi yung 'di ba 'pag, marami kang stress, marami kang problema, kang galit, parang lahat ng mundo ay galit, pati sarili mo galit ka. Hanggang naramdaman ko yung pagmamahal talaga ng Diyos sa akin. Kahit sa trabaho ako talagang parang lumulutang po ako sa alapaap na nagwo-work man ang kamay ko, ang isip ko talaga puro kay God, yung mga word na nababasa ko, yung mga naranasan ko na, "Wow, amazing ganito pala yun." Yun po yung mga kaibigan. Kaya sabi ko nga na meron talagang
meron ka talagang mararanasan spiritually at your spirit will be awakening, 'no, buhay talaga ang iyong espiritu. Susundin mo lang ang mababasa mo dito sa Bible, mga kaibigan, dahil ito yung ways na kinakausap ka ng Panginoon. Itong salita niya binabasa mo, naunawaan mo, and then sinunod mo, you have a communication to God. Yan po yun, mga kaibigan. Nung una maano ka, ma maano ka, "Ano ba 'to?" Merong ano katanungan sa sarili din. Pero dahan-dahan malalaman mo at dahil noon 'no dahil sa gusto kong malaman na baka ako lang nag-iisip ng ganito, tama ba 'tong mga iniisip ko? At napatunayan ko sa sarili ko hindi, kasi maraming nagte-testimony na naranasan din nila. So dun ako na 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 ano na, "Thank you Lord." Akala ko ako lang nag-iisang nagsasalita ng ganito. Siyempre kung walang ibang nagsasalita na about kay God, siyempre walang ano, 'di ba, walang maniniwala sa'kin. At least maraming nagte-testimony, kaya isa po ang paraan na ang taong nakakaranas sa kapangyarihan ng Panginoon, ite-testimony niya para malaman ng ibang hindi nakakaranas at nang maranasan niya, hindi na siya magtaka dahil hindi lang siya ang nakakaranas nun. Kaya importante talaga, mga kaibigan, yung totoong born again. Hindi lang sasabi na wala kang naranasan na ano, na regalo, kalooban ng Espiritu Santo at hindi mo siya ma makilala. Meron yung kaugnayan, magkaroon kayo ng communication. At, dito pa, mga kaibigan, sinabi na ito yung sinabi ko kanina, mga kaibigan, 'di ba, na napatanong ako, bakit hindi nila itinuturo kung paano mananahan ang Holy Spirit, 'no, lalo na sa mga taong ordinary. Bakit hindi nila mapapaunawa? Kaya sabi ko nga, no wonder, kasi hindi naman lahat na 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 nananahan sa kanila ang Holy Spirit. Nasa Bible po 'yan, nababasa ko po. Um, Magaling po sila, alam na alam po nila paano magturo, mag-evangelize, pero wala po sa kanila ang talagang yung Holy Spirit talaga na nananahan sa kanila, dahil isa ang reason. Ang reason po ay ito, isa ang reason na 'to, hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos. 'Yan, dahil ginagawang negosyo po. Kaya yumayaman po. Marami pong yumayaman, 'di ba, sa salita ng Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat kaming ipinangangaral ang kanyang salita. 'Yan, ito ang gusto ko kay Pablo, dahil hindi po siya naghahangad ng kayamanan po na ibebenta yung salita ng Diyos. Marami po, mga kaibigan, na magaling pong mag-preach, pero yung karanasan po na spiritually experience, hindi po na naranasan. Yung minsan nga may tinatanong ako, ano ang katibayan ng taong totoong naligtas? Ang sinagot sa akin is faith. Okay, ayun ako, okay, faith, kasi isa yan sa kalooban ng Espiritu Santo, ay binigyan ka ng faith, gift of faith po yun. Pero hindi lang sa ganyan, mga kaibigan, hindi lang lahat, kasi lahat naman tayo kailangan natin magkaroon ng faith sa Panginoon. Kaya nga tayo naliligtas dahil sa faith. Pero bukod doon, sinabi ni Pablo sa unang Korinto yun, nababasa ko na kailangan natin ito. Sabi sa unang Korinto
chapter 14, sabi niya, "Sikapin ninyong" ay, tama nga. "Sikapin ninyong makamtan ang pag-ibig, ngunit sikapin din ninyong makamtan ang kaloob ng espirituwal, lalo na ang pagpapahayag ng mensahe ng Diyos." Yan po mga kaibigan. Kaya tinest ko kasi sabi nga, sinabi sa 1 dito sa 1 John chapter 1 verse 4, 'no? Kaya 'pag meron tayong alam sa salita ng Diyos, we can test even the pastor. Ito sabi, Efeso pala 'to. 1 John chapter 1. 1 John chapter 4? Ito. 1 John, unang sulat ni Juan, kabanata 4, 1 John chapter 4 verse 1, sabi dito, "Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo." Yan. So, tinest ko po yun, yung kung ano ang katibayan na ang taong totoong born again. Dahil naniniwala ako sa sinabi sa Acts chapter 2 verse 38 na, "Repent and be baptized in the name of Jesus Christ and you can receive the gift of the Holy Spirit." Yan po yun mga kaibigan. Hindi